Hello everyone and welcome sa ating first tutorial ng Lightning Web Components. So, kung nandito ka, alam mo kung ano yung pinupuntahan mo at hindi ka aabot ng 10 seconds kung hindi mo alam yung pinapanood mo. So, ah, disclaimer lang, itong tutorial na to is ginawa ko lang for personal usage. Pero plano ko pa rin naman siyang i-share kung magagamit siya ng iba. Pero kung may reklamo ka kung paano ko i-deliver yung tutorial, edi sa barangay ka magreklamo, di ba? Madali lang naman yan. So, yun, without further ado, simulan na natin. So, Lightning Web Components, alam naman natin na siya na yung pinaka-latest na programming model ng Salesforce. Siya na yung ginagamit para gumawa ng mga components and yung parts ng ating platform. So, yan katulad ng card na to, magagawa mo siya gamit yung Lightning Web Components. And di hamak naman na mas mabilis siya kaysa sa mga predecessor basta dun sa angkan niya, di ba? So, may mga pinagdaanan pa yan, may Aura, may Visual Force. So, si LWC na yung pinaka-latest. So, para mag-start tayo, kailangan natin ng mga requirements. Siyempre, sana hindi niyo naririnig yung nanay ko na nagagalit. So, ito lang naman yung apat na kailangan natin para makapagsimula. So, make a developer edition or gain Salesforce. So, dito sa developer edition, since syempre tutorial lang naman 'to, kailangan natin buting-tingnan ng kung ano-ano at ayaw naman natin makasira ng live org na gumagana 'no. Baka magbayad ka pa ng damages, gumawa ka na lang ng org mo 'no, na hiwalay dun sa company org. So, dito yung mga links na papakita ko is lagay ko na sa description. So, dito sa developer edition, so 'yan punta ka lang dito sa website na 'to. Then mag-fill up ka lang ng form. Tapos doon sa form, I think, meron siyang company, eh. So, teka lang, lagot ko lang 'to para ma-demo ko sa inyo. Puwedeng gagawin dito. So, punta tayo dito sa site na 'to. So, kung makikita natin dito, 'yan merong ayan. So, exactly ganito yung ginawa ko. So, 'yun, first name, last name. Yung job title ko is self-employed, tapos yung email mo is yung working email mo na gumagana. Tagasalo lang naman ng ano 'to, ng verification code, yung company, NA, kasi wala ka namang company dapat diyan. Then Philippines. So 'yan, check mo lang 'to, I'm not a robot, sign me up. Nagawa ko na 'yan, so 'di ko na gagawin uli 'yan. Then, 'pag nakagawa ka na ng developer org, so install ka ng VS Code. So itong VS Code madali lang naman 'to install, search mo na lang. 'Yan, install VS Code. Ayan, tapos yung unang link, then depende sa platform, sa ano mo, sa OS mo kung ano yung download mo. Kung Linux, dito ka. Kung Mac ka, dito. Since Windows ako, dito ako nag-install sa Windows 10, 11. So, x64 din yung in-install ko dyan, since 64-bit ako. So, yun. After mo ma-install yan, ito naman tayo sa extensions sa VS Code. So, dito sa extensions, ang kailangan mo lang naman is yung extension pack. So ito, install mo lang 'to extension pack, then yung expanded na extension pack, yan install mo din. Then, hindi ko sure kung kailangan mo rin i-install 'tong CLI integration, pero in-install ko na rin. So ito, may install naman 'to pagka na-in-install mo daw ito, yan extension pack. So kailangan mo 'to para enable mo yung mga commands dito sa search. So, bago pa 'yan, so bago tayo mapunta diyan sa mga commands diyan, is meron tayong pang-apat, is 'yon, install natin yung SFCLI, yung Salesforce CLI natin. So, gano'n din siya i-install, ito. So, lagay ko na lang din 'tong link, then depende dun sa operating system mo kung ano. So, ako in-install ko Windows 64. And na-install ko na rin siya, so 'di ko na rin siya ulitin, next, next, next lang naman 'yan. Then 'pag nagawa mo na 'yan lahat, siyempre dito sa search bar natin sa taas,
So, kung makikita natin, yung SFDX natin is nakalabas na siya. So, lahat ng commands, ayan, is magagawa na natin siya since na-install na natin lahat. So, ngayon ko na ba may oras pa ba? Sige. Ngayon ko na rin i-create yung project natin na gagamitin for the tutorial. So, pagka-click natin ng create project, click din natin yung standard project lang. So, yung project name natin is LWC na lang para pogi, di ba? So, diretsuhan lang tayo din. Lagay ko na sa folder ko. Kayo na bahala kung saan nyo ilalagay. Medyo magulo yung folder structure ko eh. So, yun. After nyo makreate yun, after nyo maklik is nakakreate na tayo ng project natin. Then, after neto, tingin ko, authorize an org ang gagawin natin. SFDX. Authorize an org. So, ito is para makonect natin siya dun sa org na ginawa natin. So, bago tayo pumunta dyan, kailangan muna natin puntahan yung na-create natin na developer org. Papunta lang ako, login ko lang yung aking nagawang developer org. Nabibili kasi kinagagamit ko yun. So, install. Ano ko lang, login ko lang saglit. Then, hindi ko sure kung ito rin yun. Pero, para correct kayo, alam ko ito rin yun eh. Pero, para ma-double check nyo yung mailalagay natin dun sa may authorized org natin. Since need natin i-connect tong source code dito sa ating org, punta na lang muna tayo ng may domain para ma-check natin. Hindi ko sure kung parehas lang eh. Pero double check natin. Para hindi na tayo, para next time, pag gagawa ka ng project, hindi mo na ulitin yan, di ba? Fix natin. Tingnan natin kung magkamukha lang to. Tingin ko magkamukha lang. Hindi. Kasi meron siyang lightning. So, dito, marami kang babaguhin eh. So, ito na lang. Punta ka na lang ng my domain para sure ka, di ba? So yan, nakopy na natin. Then dito, connect natin siya sa org natin. Authorize an org. Since yan, developer, ano lang naman siya, dito tayo sa login.salesforce.com. Pero pag nasa project kayo, dito kayo sa custom. Then gagawin nyo lang din yung ginawa nung yung ginawa ko kanina yung may domain. So, for tutorial purposes, pwede naman dito sa login Salesforce. Pero yung ginawa kasi natin is pag may company ka. So, pag may company, gawin mo yon yung may domain, then custom, then https :// then copy paste mo yung org mo, yung my domain. So, pagka-enter mo niyan, okay na yan. Alias, ayoko ng alias. Then, maglo-loading siya, pupunta siya sa login page natin, then lalagin mo yung nagawa mong org. Type ko lang. So, yan. Allow access. I-allow ko siya para makakonect siya dun sa org natin. Then, authentication successful. So, yan. Na-set up na natin yung ating VS Code doon sa ating org. So, tingin ko, cut na muna natin. Masyadong mahaba. So, yun yung mga kailangan mong gawin para makapag-start tayo ng tutorial. And, yun lang muna for now. And see you to the next video. Kapow!